Good morning everyone! Happy blessed Sunday sa inyo pong lahat. Another day, another travel adventure naman po tayo ngayon. Muli, si Kabitenyo Vlog po ito na nag-aanyaya sa inyo na ako'y samahan. Dahil sa tag-init ngayon, pupunta tayo sa mga kilalang mga falls or running waterfalls. So, tara guys, inyo akong samahan muli. Let's go! Huwag na natin patagalin ang ating travel. Ating simulan na ang ating pagbibideo. Let's go! Dito tayo magsisimula guys sa Tagaytay papuntang Indang, Cavite. Simula Tagaytay hanggang Indang is more than 30 minutes. So let's go guys. Atin simulan na ang pagbibideo. Time check. 11 o'clock in the morning. Umuulan siya. Umuulan dito sa Tagaytay, guys. So, ito guys, papunta na tayo sa Indang, Cavite. Doon ang ating final destination. Sa ating nakaraang episode ay nagagaling tayo sa San Carlos City, Pangasinan, sa Bypass Road. Ngayon naman ang ating episode ay balik nature exploring tayo guys sa may Indang, Cavite. Mula rito sa Tagaytay, tatakbuhin lang natin yan ng 30 minutes pero hindi na siguro tayo aabot ng 30 minutes gawa ng walang masyadong nadaang sasakyan, kaya pwede tayo magpakabilis ng patakbo. Yun nga lang, hindi ako makapag video ng maayos kasi naulan dito. Ay nag-aambon muna siya guys bago mag-uulan. Pero mamaya babagsak na yun ng ulan. Doon sa part na pinag-entrohan ko, ang lakas ng ulan doon. So ayan guys, so basang-basa yung daanan. Halatang umuulan. Hindi kami hindi kami tuloy-tuloy na nagta-travel. Tumatabi kami, humihinto kasi naghanap kami ng masilungan. Ayaw ko na magsuot ng kapote, kaya sumisilong na lang kami. Tapos pag medyo humina na yung ulan, yun, saka naman kami tatakbo uli papuntang Indang, Cavite. Update guys, nandito na tayo sa Indang. Maulan pa rin kaya hindi makapag video ng maayos. Barangay Anuling, Sarka. Dito sa part ng Indang guys, malakas ang ulan kaya may time na nawawala ang signal, kaya kung minsan yung si Google Map hindi siya gumagana. Kaya ang gagawin namin, may pagtatanong kami kung may tao man sa labas kasi yung araw ng Google Map pa iba-iba na sinusundan namin. Kung saan kami nilolusot, kung minsan bumabalik kami dahil nga sa hindi nagana yung Google Map. Hindi namin agad-agad matagpuan yung destination natin. Kaya ito, iba na tong dinaanan namin. Papuntang Naik itong napasukan namin kasi yun yung tinuturo ni Google Map. May napagtanungan kami dito sa part na ito. Ito palang daan na to is papuntang Naik. Kaya ang ginawa namin, bumalik na naman kami doon sa highway. Kasi ito, looban na ito ng isang subdivision to guys. Kaya bumalik kami kasi mahirap mag Google Map lalo pag tag-ulan. Kaya tayo guys, kung tag-ulan, kung sa bagay hindi naman natin inasahan na uulan ngayong araw na to, diba? Kaya tiyagaan na lang. Kaya ayan, bumalik na kami sa highway. Hahanapin natin yung ating destination. Nagdalawang isip nga ako kung itutuloy ko ba kasi baka walang tao doon or
yung i-explore natin is malakas yung tubig or mataas yung tubig. Ibig ko sabihin malakas ang agos ba, kaya parang hindi ko itutuloy, pero nandito na kami kaya itutuloy ko na lang siya. Kaya hanapin namin siya, nakahanapin hanggang sa matagpuan kasi may time na may signal naman. Kaya konting tiyaga lang sa pag-iikot-ikot, basta ang ating sasakyan wag kalimutan na mag full tank kasi may madadaanan tayo na walang gasolinahan. Kaya just in case na tulad nito na nangyayari sa amin na nagluloko din si Google Map, hindi natin matagpuan, so safe kami, hindi kami basta-basta mauubusan ng gas kasi naka-full tank talaga yung aking motor. So dito sa part na to, tumabi muna kami kasi sa sobrang lakas ng ulan. Part pa rin po ito ng Indang Cavite, guys, kaya malapit na tayo sa ating final destination. Yan guys, nakikita nyo, napakalakas ng ulan. Itong time na to, syempre hindi expected. Ang umalis kami sa bahay sobrang init, kaya iniwan namin si Kapote. Kaya tumabi muna kami kaysa magkasakit, diba? Kaya sasuungin namin yung malakas na ulan. So ayan, tumila na yung ulan. So kitang-kita nyo yung daan, napaka basa at saka medyo madulas ang daan, guys, kaya tingnan mabuti dyan sa daanan. Wag yung gulungan yung medyo may lupa tapos madulas, kasi naku, bibigay talaga yung gulong nyo, dudulas yung gulong nyo. Kaya pili kayo ng madadaanan na medyo makinis. So ayan guys, palibot-libot tayo dito kasi napakalawak pala nitong Indang Cavite. Hindi naman basta-basta makita si Running Waterfalls. Ayan, si Running Waterfalls yung ating destination ngayon. Sa nakaraan, nag-bypass road tayo sa Pangasinan. Naputol yun kasi umuwi ako ng Pangasinan kaya nag-iba muna ako ng content nung nakaraang episode. So ngayon, pagpatuloy natin yung nature exploring adventure. So ayan guys, so ultimo mga naka 4 wheels guys, magdaan-daan yan sila sa pagpapatakbo gawa ng napaka-delikado ang daan. So yan guys, malapit na tayo. In just 2 minutes na lang guys, mararating na natin si Running Waterfalls. Konting ikot pa. Ako'y excited na rin kung ano yung kagandahan na mayroon siya, or maraming tao ba or ano ba. Kaya stay tuned lang guys, malapit na tayo. Exciting din pala ang daan dito sa Indang Cavite guys, kaya nakikita nyo puro curve line siya, ibig sabihin liko ka ng liko. Tapos siya, blind curve, pero hindi na kami nagbubusina kasi wala naman masyadong sasakyan. Kita nyo guys, so kurbang-kurba ang daan dito sa Indang Cavite. Dito yan sa may barangay Anuling, Banaba Circa. Ayan, itong part na to. Maganda dito guys, mag-rides. Maganda yung daan nila. Ayan o. Para tayong nasa kabundukan ang mga pagiging kurbang-kurba niya. Ayan o, liko tayo ng liko, pero mahabang daan ito guys na ganito ang liko ng liko. So malapit na tayo guys, second na lang, mararating na natin si Running Waterfalls. Ayan, sa bandang unahan, dyan na yun siya. So dito natin malalaman kung itutuloy ko ba siya or hindi, kasi yun nga, titingnan natin yung daan niya. Ayun siya guys, so, yung paakyat na yun. Kaya lang hirap lumingon. ay, may nasimplang. Hi guys, nandito na tayo kay St. Anthony Falls. Kung napapansin nyo, tuyo ang daan. Ito'y pangalawang pagkakataon ko ng pagpunta.
Nakaraang linggo, hindi ako tumuloy kasi yung nakikita yung daan na yan, maputik yan. Tapos may sumimplang, kaya hindi kami tumuloy. Ngayon namin ipinagpatuloy ang pagpunta dyan, ang pag-i-explore. So tara guys, akyat na tayo dyan sa daan na yun, no? Yung pa-crossing paakyat. Yan guys, so dyan tayo aakyat. Mukhang maraming naliligo kasi puno yung parkingan. Ayan guys, akyat na tayo. Ayan oh. Ang daming nakapark, mukhang maraming naliligo. Ay, saan ba yan? Ang dami. Marami ngayon guys kasi mainit nung nakarang linggo. Tag-ulan. Ayun yung parkingan, napakarami. Full tank. Saan ka banda dyan? Ang dami guys. May mga umaalis na guys, kaya nakakuha kami ng space para makapag-park. Kita nyo guys, napakarami. Punong-puno ang parkingan dito. Meron pang nakadayo dito guys, kung napansin nyo, yung jeep, yan, yan sila, taga Alabang Muntinlupa. And dito sila dumayo sa Inlang Cavite para maligo, para maibisan yung init ng panahon. Ayan guys, so napakadami. Doon banda sa unahan guys, yun yung papuntang entrance. Ay yung jeep na yun guys, so yan, taga Alabang Muntinlupa yan guys. Pumunta rito para maligo. Yun o, napakarami. May iba, may dalang kalan. Ang cute ng kaldero. Under the sun or beneath the moon, Cavitania. Like the question set a breeze, awakened senses puts the soul at ease. With each note a story unfolds. In the heart steps new Hindi po. May entrance dito guys, 50 pesos. Kaya tatanungin ka kung maliligo ka o hindi. Tapos may mga cottages na pwedeng rentahan na 350 pesos. Itong cottages na to guys, hanggang gabi na, hanggat open hours, hanggat kailan nyo gusto dito mag-stay, yun inyo pa. Wala siyang time limit paggamit ng cottages. Ayan guys, bungad pa lang, puno na ng mga tao. Makakaramdam ka ng gutom dito guys sa mga maaamoy mong mga niluluto nila or mga iniihaw. Ayan guys, so may nag-iihaw ng karne. Marami ditong daanan guys. Ayan, may daanan dito yan. Ito yung unang daan. Bali, 4 siya, pero doon tayo magsisimula sa bandang dulo. Yung pang-4 na daan. Tapos, pangatong daan, pangalawa, tas una, yan ang natin. Ganyan ang setup natin sa pag-i-explore. Ayan, ito yung unang daan pababa. Tapos doon tayo sa dulo. Ayan guys, yung nakikita nyo, walang space ang mga cottages. So, parang katulad lang din sa Taytay Rizal Falls sa Laguna, punuan. Kaya kung gusto nyong
mag-ilog guys. Naku, aagahan na lang kasi wala, mabilis mapuno ang mga cottage dito. Tapos magdala ng maraming pagkain. Pwede na dito magluluto guys kung may butane stove kayo, yun, pwedeng dalhin. Tapos lagyan na lang ng magbaon na lang ng gas. Ayan guys, ito yung panghuling daan guys. Ayun, no, para makita natin ng husto yung nila dito, running waterfall. So ayan guys, dito pa lang puno din. Ayan guys, so wow, malinaw ang tubig nila dito, na nakikita sa ilalim ng tubig yung kulay ng mga dahon, greenish. Ayan guys, hindi siya malabo. Malabo lang siguro ito guys, no, kung tag-ulan siya. Ayan guys, kaya kahit maraming tao guys, walang dapat ikabahala kasi malinis po yan. Kasi running waterfalls, hindi siya steady na tubig. Kaya kahit naka-stay ka dyan, napapalitan ka agad yung tubig na pinagkatayuan mo dyan. Kasi running waterfalls yan. Meron kasing paliguan na yung tubig steady lang siya. Kaya parang swimming pool ba, steady lang yung tubig. Di tulad nito, natakbo yung tubig na yan kaya malinis yan. Ayan guys, so maraming magagaling mag-dive dito, mapababae, mapalalaki, bata, matanda, lalo mga binatilyo, panay dive. Daming nagda-dive dito. Yung iba, di ko na nakuha na ng videos kasi nililibot ko yung aking camera sa kapaligiran. And guys, enjoy the view. Tapos na tayo dito guys, punta na naman tayo sa pangalawang daanan, pababang hagdan papuntang falls. Kaya ito guys ang ma-view nyo pag kayo galing sa baba at pupunta ng pangalawang hagdan. Ayan guys, ito yung pangalawang daan or hagdan pababa. Apat yan siya guys kaya mamaya na yung dalawa. Ayan, dito natin matatanaw kabuuan ng falls. Ayan, siya si St. Anthony Falls guys. Yun ang kanyang pangalan. Alam mo ba guys, may konting trivia dyan. Ang pangalan ng St. Anthony Falls guys ay hango sa isang pangalan ng patron sa barangay Tambo, Malaki, Indang, Cavite na si St. Anthony de Padua. Kaya pinangalan sa kanya ang falls na ito, St. Anthony Falls, kasi yun ang patron nila dito, si St. Anthony de Padua. Meron nitong guys, magandang ambience dito guys sa St. Anthony Falls. Tahimik, marami kang makikitang malalago na puno, tas afford ng lahat ang entrance fee dito. Ayan,
Kaya wala kayong dapat ikabahala dito guys kasi safe. Safe na itong force na to guys. Kung nakaraang taon doon sa panahon ng pandemic, ito ay pansamantala isinara dahil yun nga bumigay yung sandbag doon sa may bandang taas. Summer siya guys, bumigay lang yung sandbag, kaya yung tubig na naipon doon sa part ng taas na may sandbag bumuo sa may bandang baba, so merong ilang nalunod, kaya pansamantala siyang isinara noon nung panahon ng yung taon ng pandemic. So ngayon ginawa na nila ng paraan para maiwasan yung biglaang agos ng malakas na tubig. So ito yun guys, kung napanood nyo ito sa kahit saang istasyon ng TV tulad ng GMA, ayan, binalita ito guys na ito yung force na pansamantala sila gawa ng may ilang na lunod na mga bata. So siya napakagandang force na to guys. So ngayon guys, kung may plano kayong pumunta rito, napakaganda niya. Safe na lahat ng mga tao. Kita nyo na naman guys, maraming tao na nagtitiwala, naligo, puno, wala kang makikitang cottage na bakante, lahat puno. So punta naman tayo sa ibang daan guys, kung anong part ng force ang ating mabubview ng malapitan. So ayan guys. Ayan, dito na tayo sa panghuling daan. Panghuling hagdan pababa. Ayan guys, maganda ang view rito pag dito tayo manggagaling. Yan ang matatanaw nyo guys. Kahit saan ka lumusot guys, may madadaanan pa akyat at pababa. So tsaka may ano na siya, may gabay, bakal din siya. Tas may hagdan, mga baitang, sementado na rin siya, yan no. Sementado na yung madadaanan niya. Ayan, ayan, may mga maririntang salmabida, kaya kung gusto nyong maligo, kung may kasama kayo mga bata, ayan, pwede kayo mag-rent ng salmabida. Ayan guys, so may yung lalaki may baong upuan. Ito ang matatanaw natin guys sa pangatlo at panghuli, kasi yung panghuling daan pala guys ay konektado dito sa pangatlong daan, pero mayroon doon. Bali pag bumaba ka ito sa pangatlong daan na to, parang nagiging crossing siya, mayroong daan pa kaliwa at pa kanan, tapos itong side na to, ito yung pa kanan, pero bali apat pa rin ang daan niya. Ayan guys, bababa tayo para mahawakan natin yung tubig or idampi natin yung ating palad kung gaano siya kalamig. Ayan guys, ang ganda niya dito. Ayan o, pag ikay pagod na maglangoy-langoy, yan, pwede ka na mag-relax dito sa gilid ng grills habang manonood ka sa mga lumalangoy. Sa mga nag-i-enjoy, lalo sa mga bata, enjoy maglangoy, magbabad. Biruin nyo guys, dinarayo, may mga taga Alabang pa pumunta dito para dito maligo. Ayan guys, yan nakikita nyo, napakarami yun no, napakadami sobra, pero malinis yan kasi yun nga, tulad yan no, running waterfalls, napapalitan ka agad yung tubig na kinatatayuan mo, in second lang napapalitan na siya kagad, kaya malinis talaga siya kahit na puno man yan ng tao. Walang dapat ikabahala dito guys, malinis at saka safe dahil maraming bantay, di na sila naging pabaya tulad dati bumigay yung sandbag, kaya ngayon safe na safe talaga lahat dito. So ayan guys,
Viewing tayo kasama ako. Dito sa part na ito guys, nakikita nyo sobrang linaw ng tubig, 'di ba? Kaya siya brown makikita sa pag sa malayo ang tingin kasi yun kulay brown yung mga bato niya, pero hindi siya malabo. Hindi siya yung kulay brown na malabo, hindi po. Kasi yung kulay ng bato is kulay brown, kaya nagre-reflect siya sa sobrang linaw ng tubig, kaya hindi yan siya malabo. Ayan siya guys, so kita nyo naman ang ebidensya na malinaw talaga siya. Nagiging brown lang, ulitin ko, kaya siya nagiging brown lang siya gawa ng reflection niya ng kulay ng bato dahil malinaw ang tubig, kaya siya brown. So tara guys, kung sino man yung may planong pumunta rito, yan, madali lang siya, lalo sa mga taga Cavite, malapit lang, tsaka afford ang ang entrance fee, 50 pesos lang. Ayan guys, so dinarayo siya. Ayan, nilublob ko yung kamay ko dito guys. Malamig din yung tubig niya, pero mas malamig yung nasa Taytay. Sa Taytay Falls, sobrang lamig, hindi ko rin kayanin doon magbabad. Ayan, dito tayo guys. So, ayan yung pang-apat na hagdan guys. Ayun no. Konektado dito sa pangatlo. Ayan yung pang-apat. Pero hindi na ako umakyat dyan guys kasi may nag-iihaw. Ito yung sinasabi kong doon sa pangatlong hagdan. Ito yung konektado niyang pang-apat na daan. Para hindi magsabay-sabay, but just in case na may disgrasya, magtakbuhan, maraming madadaan na hindi magsiksikan, o diba guys? Tsaka guys, mababaw lang siya. Kahit bata, kayang-kaya niyang tumayo dyan. Ang lang niyang lalim niya hanggang sa matanda, hanggang bewang, ganun. Kaya safe talaga maligo dito guys. Tsaka malamig din niya naman guys, dinarayo, tsaka malawak siya. Tsaka fresh dito, fresh na fresh. Presko ang hangin. Kaya dinarayo siya. Yan guys, so mga bagong dating ito guys. Yan, nagluluto pa sila. Iba nilang kasama naliligo na. Yung iba nagluluto. Ayan. So enjoy the view guys. Yan, napakaganda niya. Dito lang yan sa St. Anthony Falls sa Indang, Cavite.
aakyat na ako pa taas guys, or pabalik. So, doon naman tayo sa taas mag-explore. Sa taas nitong St. Anthony Falls. Doon sa may part ng parkingan ba. Ayan. Dito na ako nagdaan pa-exit. Kunting sila pa dito sa St. Anthony Falls. Paganda rito talaga guys. Kaya, go na kayo rito. Kung sinong gusto magyaya dyan, go na. Kaya, ayan. Ito na yung taas, guys. Ayan o. Sisilay pa tayo ng konti. Ay, wow, ang ganda. O, diba, guys? Ang ganda dito sa taas. Ayan ang tanawin niya. So, tara guys, tayo lalabas na. Doon sa labasan guys, may naaliw ako doon sa mga maliliit na sasakyan eh. Yung mga motor na maliliit ba. So, ayan guys. Sa paglabas namin dito, nagtanong yung namamahala dito kung di kami naligo. Sabi na, gahol na kami sa oras, saka pagod sa biyahe. Kailangan talaga dito guys, mag-stay ka mula umaga hanggang hapon. Di kami, ano na tong oras na to, na siya, alauna ng hapon na ito. Sobrang na to, pagod na ako niya, kaya di na ako naligo. Ito ang exit nila guys. Ayan. Nag-vlog lang po ako. Yan na yung parkingan. Dito rin tayo pumasok kanina. Exit at entrance ito. Ayan. Kukunti na yung nakapark kanina. Punong-puno yan. Barkadahan yung dumating kanina guys. Siguro hindi sila nagtagal dito na naligo lang ng ilang oras. Ayan guys. So, marami nang nag-uuwian guys. Ako dito, ako mag-stay. Abangan ko yung malilit na motor guys. Tingnan nyo maya guys. Ano sila? Tropa. Silang buong tropa. Ganyan ang sasakyan nila. Paliitan na. Ayan guys. So, 1, 2. Lima ata yan sila guys. Yung una, dalawa na yung una lumabas, diba? Ito yung pangatlo. Ayan o. Ang cute. Nakakatuwa. Ayun, pang racing. Ito yung pang 4. Ayan, meron pang pinakamaliit dyan guys. Ang cute tingnan eh. Nakakatuwa eh. Magkakaparkada sila guys eh. Ito yung pang 5. O ayan guys. So, mas cute ito. O, diba? Ayan o. Yun yung pang 5. Nakakatuwa sila magtropa. Hello everyone! Hanggang dito na lang ang ating exploring sa St. Anthony Falls. Dito lang po yan sa Indang, Cavite. Napakaraming tao po dito. Dinarayo siya. Hanggang sa muli guys. Maraming salamat. Until my next video po. Maraming salamat po sa inyo lahat. To all my friends. To all viewers in the whole world. To all my teams. Team Happy. Solid teams. And to all supporters, thank you so much at naway huwag kayo magsasawa magsusupport sa aking munting bahay.
Until my next video po. Bye-bye. God bless you all. Ingat po tayo palagi.